talagang eto daw po si Tito Soto, kinuwestiyon ang 2025 budget insertion nito pong si Escudero. Eto, umiinit na mga kababayan yung mga balik-taktakan dyan sa Senado. Especially si Tito Sen, hinahanap na, pinag-iinitan na itong insertion ni Chis Escudero dahil alam naman po talaga natin mga kababayan nung panahon na si Tito Sen, yung naging Senate President, wala naman po siya mga insertion na ganyan. Ang isa pa dyan mga kababayan, gaya nga po ng sabi ko sa inyo, talagang si Tito Sen, yung pondo mismo ng Senado, ibinalik po niya ng buong buo. I think 100 million ata yun mga kababayan, na pondo ng Senado kada taunan, ibinabalik niya po yan ng buong buo sa kaban ng bayan noong bago siya na maala mga kababayan bilang Senate President at tumakbo bilang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong 2022. Alam nyo, kung alam lang nating lahat na mangyayari ito, sana ang binoto na lang nating Vice Presidente ng mga panahon na yon, sana si Tito Sen na lang. Kasi ako, aminado ako, hindi ko ibinoto si Tito Sen noong 2022 kasi nga, naka-stick tayo mga kababayan doon sa katandem ni PBBM. Kung alam ko galang na mangyayari pala na ganito, na si Sara na hindi pala tutulong sa gobyerno ni PBBM, di sana sinuportahan na lang natin si Tito Sen noong mga panahon na yon dahil alam naman po natin na makakatulong po yon kay PBBM talaga. So ngayon tingnan po natin mga kababayan, etong nakita nating balitang ito na pag-question ni Tito Sen sa 2025 budget, insertion ni Escudero. Ano po, i-play na po natin. Suportado ni Senate Minority Leader Tito Soto ang ikinakasang investigasyon ng House Tri-Committee sa questionableng flood control projects. Nagugat ang issue sa tinaguriang ham and cheese insertions sa 2025 budget na una nang iniulat ng Bilyonaryo News Channel. Cordial kung ilarawan ni Senate Minority Leader Tito Soto ang relasyon nila ni SP Chis Escudero. Pero bumwelta ito sa patutsada ni Escudero kasunod ng pagsuporta umano niya sa charter change at kay House Speaker Martin Romualdez. Ani Escudero, the Senate is not your playground. Well, it may not be my playground, but neither is it his circus or comedy bar. Tumanggi naman si Soto na direktang magkomento sa pag-amin ni Escudero na campaign donor niya ang isa sa mga top contractor sa mga flood control projects. Baka sabihin ako'y kasama sa demolition job. Pero giit ni Soto sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, hindi dapat tumanggap ng kontribusyon ang mga mambabatas mula sa mga kongresista. Dagdag niya, hindi lang sa flood control projects may anomalya. When the investigation of Senator Lacson comes out, believe me, it's going to get worse. Hindi lang yung mga cat's eye, yung mga ganun, na marami pa yan. Iba't iba yung mga na tawag dito na pagkukunan ng kickback Yun ang masakit Hindi lang sa flood control, pati nga doon sa mga kalsada, may mga kickback din dyan. Pati doon sa mga proyekto ng gobyerno, yung mga pasilidad, may mga kickback din dyan mga kababayan. Basta sa larangan ng construction, hindi po mawawala yung mga kickback dyan. Ikaw nga, kahit sa personal na pamumuhay ng mga kababayang Pilipino natin, magpagawa ka ng bahay. Huwag mong tutukan yung bahay na ipinapagawa mo. Pagka malingat ka lang ng konti, mag-utos ka, bumili ng materyales, ang dadalhin sa'yo materyales pagbalik. Good standard daw, pero pag ikinabit, ilang araw pa lang, ilang buwan pa lang, kita nyo, nagkakaproblema na agad yung mga materialis na yun dahil nga, yun pala, kinumisyon pa. Tinipid ba mga kababayan yung materialis na yun? So sa mga proyekto naman ng gobyerno, sa mga pasilidad, sa mga buildings mga kababayan, especially sa mga kalsada, mga flood control, hindi po mawawala dyan yung mga pangungumisyon at yung mga kickback. Talagang meron at meron po dyan. Tama po yung sinasabi dito ni Tito Sen. Ano po, ituloy pa natin. Meron pa nga kaming may pinaimbestigahan dati si Senator Lacson na natawa ko sinusumbong niya sa akin. Meron daw road widening, walang road. Kinwestiyon din ng senador ang mga umano'y insertion sa 2025 budget. Partikular, ang biglang pagtaas ng pondo ng DPWH. Yan. Ang nangyari, DPWH budget in the NEP, National Expenditure Program, was 900 billion. Alright? Pagpasa ng House, pinasa ng House, papunta sa Senate,
it became 875 billion. Binawasan ng House. Nabawasan pa ng 25 billion. Yun yung mga figures na alam namin, ha? Nakita na. Ayan, si Tito Sen na nagsasabi hindi po miyembro si Tito Sen ng House. Si Tito Sen po ay nasa Senado. Siya na po mismo nagsabi na nasa 900 billion mga kababayan yung budget dapat ng DPWH. Kaso nga lang nung ipinasa ng House mga kababayan, nasa 800 na lang, binawasan ng nasa 25 billion ata yung something. Okay. Ulitin natin. Tapos, pagdating sa Senate, wait lang. Ulitin natin ng konti. House, papunta sa Senate, it became 875 billion. 875 billion na lang mga kababayan. From 900 billion, 875 billion na lang yung budget ng DPWH. So ngayon, ituloy pa natin. Nabawasan pa ng 25 billion. Yun yung mga figures na alam namin, ha? Nakita namin. Tapos, pagdating sa Senate, papuntang BICAM, naging 1.125 trillion ang budget ng DPWH. Ang tanong, sino nag-realign? Diba? Yan yung tanong natin mga kababayan. Sino ang nag-realign niyang budget na yan para lumaki yung budget na nakalaan para do sa DPWH? Kasi 875 billion na nga yung ibinigay ng Kamara na inaasahan ng Kamara na yun din yung aaprubahan ng Senado mga kababayan. Kaso nga lang pagdating ng Senate, tumaas ng trilyon yung budget para po sa DPWH. At ang pinakamasaklap pa dyan, nawala yung 78 billion na nakalaan para sa subsidy ng gobyerno dito po sa PhilHealth. And then binawasan pa yung budget naman para sa DepEd. Diba, sino ang nag-realign yan? Alam nyo kung sino. Anyway, ituloy pa natin. Pagdating sa smaller BICAM, yan ang maalamin natin. Sino-sino yung nakaharap. Dahil doon nangyari. Noong siya raw ay Senate President, mayroon ding mga nagtangkang magsingit sa budget. We have always thwarted it. Minsan, may nangyari, 2018, 2017, nagpalitan si Speaker Alvarez tapos si Speaker GMA. Tapos na yung budget, niratify na namin sa Senate, niratify sa House, biglang may nakasingit na 75 billion. Ay, hindi ko pinayagan. Ayaw kong pirmahan. Di na pinalusot yun. As a matter of fact, umabot pa sa 95 billion yung nasilip natanggal Diba? Alam nyo, sayang no? Kung si Tito Sen lang sana ang Senate President, wala sanang 142 billion na insertion. Diba? Kung si Tito Sen lang sana mga kababayan na naging senador na noong mga panahon na yon, tapos siya nanatili bilang Senate President, siguro mga kababayan, walang mga insertion na ganyan na umaabot ng 142 billion pesos. Yun ngang 75 billion na umabot pa ng 90 billion mga kababayan, hinarang niya. Ayaw niyang pumirma kasi ayaw nga niya na may mga insertion. Sayang nga lang kasi sa panahong ito ngayon, hindi siya naging Senate President. Dahil kung ito naging Senate President, ang ganda sana mga kababayan ng imahe ng Senado ngayon. Sana yung impeachment na hinihintay ng mamamayang Pilipino, sana umusad na yun. Diba? Kung siya ang Senate President, sana yung sinasabing forthwith, nasunod, mga kababayan, kahit naka-break ang Senado. Kasi nga, ang pinag-uusapan dito yung yung transparent. At yan yung gustong mangyari ni Tito Sen. Kaya siguro yung ibang mga senator, hindi siya binoto. Kasi ayaw mga kababayan ng ibang mga senator ng transparent. Gusto nila, interest nila yung masusunod. Anyway, ituloy pa natin. Bukod sa pondo ng DPWH, kinwestiyon din ni Tito Sen ang pagbawas sa budget ng DepEd. Diba? Plano raw niyang kumuha ng kopya ng BICAM report sa Lunes. Sayang nga lang Dapat pag-uusapan namin ito nung Sabado. Kaso nalita ko nun kasi traffic nga mga kababayan. Alam nyo, ang problema kasi dito, kung titingnan nyo, tama naman yung sinasabi ni Tito Sen bakit may mga insertion na ganyan? Kung tutuusin, bawal na bawal yan. Tapos ang pinakamasaklap pa dito, pagdating ng Senate, biglang na-realign. Naging trilyon yung pondo ng DPWH, tinanggal yung subsidy ng gobyerno sa PhilHealth, at binawasan yung pondo para sa sa DepEd mga kababayan. So alam nyo ba ang umani ng batikos ng mga panahon na yan? Ang gobyerno ni PBBM, ang presidente, at saka si House Speaker, Martin Romualdez, ang pinapalabas pa nga nung iba,
kaya daw kaya daw nawala yung budget para sa PhilHealth at kaya daw binawasan yung pondo ng DepEd dahil daw inilagay doon sa mga AKAP, TUPAD, AIX at iba-iba pa. Diba ang umani ng mga batikos niya si House Speaker Martin Romualdez. Tapos yung ibang mga nasa Senado, tahimik lang habang inuupakan ng taong bayan si House Speaker. Kaya nga kung ako mga kababayan ang tatanungin, tama lang yung sinasabi ni House Speaker dito eh. Tuloy natin dito agad yung usapin natin na yan. Tama yung sinasabi dito ni House Speaker na kung saan mga kababayan, eto ayon dito sa News 5, basahin po natin. We want not only to inform but to involve. Ayan, sabi niya dito the public. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na magiging transparent at exclusive ang pagdinig ng Kamara sa panukalang 6.7 trillion na 2026 national budget na magsisimula sa Lunes, August 18. Sa isang media release, sinabi niyang tatalima ang lower chamber sa mga reforma para sa mas bukas na mga deliberasyon ng 2026 National Expenditure Program na inihain ng Marcos administration. Naging kontrobersyal ang 2025 national budget nilagdaan ni President Bongbong Marcos dahil sa umano'y irregularidad at anomalya kabilang na ang pagbabalik sa 26 billion na pondo ng AKAP na pangunahing inakda ni Romualdez mga kababayan. So ngayon, ayon po kay House Speaker Martin Romualdez, wala na tayong itatago sa taong bayan. Etong mangyayari na ito mga kababayan, magiging transparent na sa mamamayang Pilipino. Kayo mismo, tayong lahat, masasaksihan natin mga kababayan kung saan naka-align etong susunod na budget para po sa susunod na taon. Diba? Yun yung maganda kasi magiging transparent ang gobyerno sa mamamayang Pilipino. Kayo mismo masusuri ninyo yung mga pondo mga kababayan, yung pera ninyo kung saan napupunta. Kasi nga naman, kapag hindi involved ang mamamayang Pilipino, nagkakaroon ng mga insertion. Tulad nung kay Escudero, 142 billion pesos. Diba nagkakaroon ng mga ganon? Ngayon, kung mismong taong bayan yung magsusuri, taong bayan yung makakakita, di lahat tayo mga kababayan panatag yung loob na walang insertion at walang mga anomalya sa budget para po sa susunod na taon. Tama yung sinabi ni PBBM, hindi naman pwede lagi na mangungutang ang Pilipinas para po kurakutin lang ng mga politikong korap. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, tama po ang sinasabi dito ni House Speaker Martin Romualdez kasi nga naman yung 2025 budget, siya po yung umani ng napakaraming batikos kahit wala naman siyang ginawa. Kahit tama yung ginawa niya mga kababayan, nabawasan yung pondo para sa DPWH. Pagdating ng Senate, biglang na-realign. Lumaki yung pondo ng DPWH, nawala yung subsidy ng gobyerno na 78 billion, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali, tinapyasan yung pondo ng DepEd. Sino ang umani ng batikos? Siya. Kasi nga mga kababayan, kahit hindi naman siya may kasalanan, siya ang idineen ng mga DD-shit na taga-suporta ni Digong. Sinakyan nila yung inilabas ni Ungab mga kababayan ng mga blank. Diba siya yung umani ng napakaraming batikos ng mga panahon na yon. Pero ngayon, hindi napapayag si House Speaker Martin Romualdez na siya ang sisisihin ng taong bayan. Siya ang nagsabi mga kababayan na dapat involve ang mamamayang Pilipino sa susunod na usapin patungkol po sa budget. At yan po ay sisimulan mga kababayan sa Lunes. So kung titingnan nyo, ito pong bukas, sisimulan po yung bukas 18. Kung titingnan ninyo, ito pong sinabing ito ni Speaker Martin Romualdez, napakaganda po niyan kasi ang gobyerno ay magiging transparent na sa paghihimay at pagtatalakay ng budget kung saan ilalaan. Kasi alam naman po natin medyo malaki yung 6.7 trillion mga kababayan at dapat po mapapunta yan sa mga sangay or departamento ng gobyerno na talagang kailangan ng mamamayang Pilipino. At sana matutukan din ng taong bayan kung saan napupunta yung mga budget na yan. Kaya tama itong gustong mangyari ni House Speaker Martin Romualdez, kaso nga lang ang problema, ang tatamaan dyan si Chis Escudero kasi hindi na sila makakapagsingit Hindi na sila makakapagsingit ng katulad ng ginawa nila doon sa 2025 national budget na nagsingit sila
ng 142 billion pesos. Dito, wala na silang palag dyan. Alam nyo nga, kaya nga nasabi natin natatamaan dyan si Chis Escudero, kasi hindi na sila makakagawa dyan ng hocus pocus para linlangin ang mamamayang Pilipino at makinabang sila. Kasi ang laki ng 142 billion pesos, pero hindi po naramdaman yan ng mga kababayang Pilipino po natin. Kaya tama lang yung sinabi dito ni House Speaker Martin Romualdez na walang itatago ang gobyerno sa mamamayang Pilipino. Ano po, alam nyo, sa totoo lang, yung akap, yung tupad, yan po ay napakinabangan ng taong bayan. Pero yung insertion ng Escudero, hindi natin alam kung saan po napunta yon. Ano po, hindi natin alam kung saan dinala yon. Buti pa nga yung akap, tupad, AX, napakinabangan ng mamamayang Pilipino eh. Dahil saksi naman po kayong lahat nung ipinamimigay po yan. At saksi naman yung mga kababayang Pilipino po natin na nakatanggap po niyan. Ang masaklap nga lang dyan, pinasama itong magandang proyektong ito ng ating gobyerno, mga kababayan, ng House ng Congress, na kung saan ito direktang napapakinabangan ng mamamayang Pilipino po ito. Samantalang yung insertion 142 billion, hindi natin alam kung saan po napunta yan. So ngayon, kung titingnan nyo mga kababayan, ayon po kay House Speaker Martin Romualdez, walang itatago ang gobyerno ngayon sa taong bayan. Lahat kayo, ako, ikaw, malalaman nyo kung saan gagamitin yung pera ng mamamayang Pilipino na uutangin para po sa susunod na taon. Anyway, ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito naman po sa last topic po natin na kung saan dito maliwanag na si Senator Amy Marcos, mga kababayan, talagang tinamaan din kay PBBM. Kahit kapatid, mga kababayan, ni PBBM, hindi po nakaligtas etong si Senator Amy Marcos. Kasi nga, ang presidente po natin ngayon, galit na sa mga nangyayaring issue sa ating gobyerno. Maliwanag naman mga kababayan na si PBBM, talagang nagtitimpi lang nung una, pero ngayon makikita nyo na nagbigay na po ng ultimatum ito pong si PBBM dun sa mga nangangasiwa at gumagawa ng San Juanico Bridge. Kapag hindi daw po natapos ngayong taon yung proyekto or yung pagkukumpune diyan po mga kababayan sa San Juanico Bridge, tatanggapin daw po ni PBBM yung mga resignation ng mga tao ng gobyerno na nangangasiwa diyan po sa proyektong yan. At dahil po diyan hindi rin nakaligtas etong si Senator Amy. So ngayon pakinggan po natin. May ultimatum na ang Pangulo sa mga nangangasiwa sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Shape up or ship out? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Pag hindi nyo natapos yan, tatanggapin ko yung resignation nyo. Yan ang ultimatum ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga opisyal ng gobyerno na nangangasiwa sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Sa kanyang latest Nako, pinakamasaklap dito mga kababayan, mukhang matatanggal pa ata yung sekretary ng DPWH. Diba? Kasi biruin nyo ayon mismo kay PBBM yan. Kapag hindi nyo natapos yung pagkukumpuni ninyo dyan sa San Juanico Bridge, tatanggapin ko yung resignation ninyo. Ibig sabihin, kapag hindi natapos yan, marami matatanggal sa pwesto. Diba? Especially sa DPWH. Kasi DPWH po yung tatamaan dyan. Sila nangangasiwa mga kababayan ng proyekto na yan. At yung ibang tao ng gobyerno na naka-assign po dyan, pag hindi po nila napagtagumpayan yan, masisibak sila sa pwesto. Wala, dito pa lang mga kababayan, makikita nyo na bad trip na ang presidente sa nangyayari mga kababayan dito po sa ating bansa. Ang presidente po natin ngayon, talagang kahit tahimik yan mga kababayan, makikita nyo na talagang umaaksyon. Ngayon, nagbigay na po siya ng ultimatum dito po mga kababayan sa mga gumagawang ito. Pero ituloy pa natin. In this podcast, sinabi ng Pangulo na by the end of 2025, dapat kaya na itong daanan ng mga mabibigat na sasakyan. Otherwise, mamaalam na sila sa kanilang mga posisyon. Grabe, no? At bago pa man humirit ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos tungkol sa kapabayaan umano ng gobyerno sa tulay na ito, Meron lang akong laging in my head na sinasabi, ang una mong reaction, fix the problem, not the blame. 1,400. Diba? Sa Paul. Sa Paul. Si Senator Amy Marcos, ano yung sinabi ni PBBM dyan? Dapat kung magbibigay ka ng reaksyon, yung makakatulong naman.
para masolusyonan yung problema, hindi yung mambabatikos ka pa. 'Di ba? Hindi yung ikaw pa yung pagsisimulan ng mga haka-hakat awayan at mga opinyong negatibo. 'Di ba? Biruin niyo kung gaano ka inis ang presidente sa nangyayaring ito. Kahit si Senator Amy Marcos di nakaligtas eh. 'Di ba? Kahit hindi pangalanan ni PBBM 'yon, maliwanag naman kung sino yung tinutukoy dito sa balita. Si Senator Amy Marcos kasi nga naman, sa clip na nakakatulong etong si Senator Amy Marcos, ano ba ginagawa niya? Puro pagbatikos, puro paninira sa gobyerno, pagkampi sa mga Duterte, pagtatanggol kay Sara at saka kay Digong. 'Di ba? Magsasagawa ng hearing ng walang kakwenta-kwenta kahit nakabreak ang Senado, may pagtanggol ang mga Duterte, pag-aresto dito kay Digong, gagawin lahat. 'Di ba? So ngayon kung titingnan niyo mga kababayan, tama naman yung sinasabi ni PBBM dito. Dapat kung magbibigay ka ng opinion mo, dapat yung makakatulong, hindi yung pagmumulan pa ng mga negatibo tungkol po sa gobyerno. Anyway, tuloy pa natin. Trucks ang araw-araw na binabaybay ang 2.16 km San Bonico Bridge na nagkokonekta sa Samar at Leyte. Binatikos din ni Senator Amy ang pinsan ni si House Speaker Martin Romualdez dahil dead raw ito sa problema ng tulay kahit pa baluarte niya ang Leyte. Pinalagan niya ng tagapagsalita ng Kamara at tinanong ang kapatid ng Pangulo, ano bang ambag mo? Para sa agenda. Nadoblehan pala dito si Senator Amy Marcos bukod pala sa sinabi ni PBBM na dapat kung magbibigay ng komento yung makakatulong sa problema, magiging dahilan para maayos yung problema at hindi pagbumulan ng negatibo. Tinamaan din pala si Senator Amy Marcos dito po kay House Speaker Martin Romualdez. Biruin nyo, o ba naman, tanungin ka kung anong ambag mo. Sakit nun mga kababayan, lalo na at senador ka. Diba alam nyo sa totoo lang, ito pong si House Speaker Martin Romualdez, siya po mga kababayan yung isang umaagapay dito sa mga proyektong ginagawa ni PBBM. Especially, siya po mga kababayan yung laging nasa likod ng presidente para suportahan ng presidente sa mga gawain na makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Kaya nga, yung sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na ano ba ang ambag ni Senator Amy Marcos dito po sa ating bansa, dapat sagutin yan ng mga taga-suporta ni Amy. Dapat latagan nyo naman kami ng mga ambag na nagawa na ni Senator Amy Marcos. Kahit doon sa mga taga-suporta ni Sara Duterte, subukan nyo lang, nalatagan kami ng mga nagawa ni Sara. Diba, ipakita nyo naman sa amin na nagtatrabaho yung mga tao na yan na sinusuportahan ninyo. Kasi kung hindi ninyo maipapakita yan, paano kami magtitiwala dyan in the future? Gustong mamuno dito sa ating bansa pero wala namang ambag na nagagawa, hindi nga nakakatulong. Diba? Kaya nga doon sa mga kababayang Pilipino po natin, may mga susunod na eleksyon na mangyayari at dadating. Pilitin ninyo at piliin ninyo na pumili ng tama at tao na maglilingkod sa ating bansa ng totoo at walang hidden agenda. Kasi kawawa lang ang mamamayang Pilipino, lalo na ngayon na-cancel mga kababayan, pinermahan na ni PBBM officially yung SK election o yung barangay election. Alam ko sa mga susunod na taon, baka umusad na po yan mga kababayan. Sana pumili kayo ng kapitan na tama at maglilingkod ng tama sa inyong barangay. Kasi dyan nagsisimula ang lahat mga kababayan Kapag kakurap yung kapitan, kawawa yung kanya nasasakupan. Kaya sana pumili kayo ng mga maayos na kandidato na susuportahan ninyo in the future dahil kawawa po talaga ang Pilipinas at kahit kayo apektado rin kapag hindi tama yung nailuklok ninyo sa pwesto, sa kapangyarihan. Ano po, kapag may hidden agenda, yung naiboto ninyo, kawawa lang din kayo in the future. Ano po, anyway, kaya sana sumuporta kayo ng tama, lalo na sa 2028, suportahan ninyo yung taong may malasakit na katulad ni PBBM. Kasi kapag yung sinuportahan ninyo walang malasakit, kawawa lang din ang bansang Pilipinas at ang mga kababayang Pilipino po natin.